Zalde ko? Zalde mo. Hanggat hindi siya under oath at walang ebidensyang nilalapag, nako, kwentong gipit na barbero lang yan. We've had enough of those dramas and he said and she said. Pagod na pagod na pagod na pagod na ang Pilipinas. Try harder naman, umuwi ka, harapin mo ang kaso mo at patunayan mo. Sabagay, frozen assets, canceled passport. Of course, he'll join any destabilization attempt that might try to save his own skin. And malay mo, baka napangakuan, bas hindi ay nanay gi-promise. Pagsisara na ang ma-install. She was right, baka mo? Nah. She was wrong all along. She was wrong from the very start. Unity Team was wrong from the very beginning. Ginanarabaday na sila yung mga early declaration. She is the president. Backs for now. In your fantasies na muna yan. Sa bagay, sinabi niya naman na siya ang presidente ng impyerno. So yeah, in that sense, you might be right. Pero for now, she is the impeached, dysfunctional vice president, desperate to destabilize the government for her own interest. Let that sink in. Yun lang. Have a lovely day. Ang tracing hudas, hindi na magkaundagaga ng kanilang gagawin. Kabilaan na magmamalinis na silang lahat, hindi na nila alam kung paano nila explain ang lahat. Dahil lang yan, sa nalaman natin at nahuli ang kanilang peking drama-rama sa hapon. Yung under attack the minions niya scripted. Ngayon, dito tayo kay Ruben Padilla. Si Ruben Padilla ay person of interest na sa pagkawala at pagtakas ni Bato de la Rosa. Yung ex-convict tinulungan ng isang kriminal. Mukhang may babalik na naman talaga itong si Ruben sa selda. Ngayon, eto naman si Jinggoy. Nahuli mismo, nagaling sa bunganga niya, sabi niya, i-secure nyo ang CCTV. Itago ang CCTV. Nakalimutan niya na may social media, na may kamera na pala. Ang paliwanag naman ni Jinggoy, itago daw ang CCTV at i-secure para daw maimbestigahan at magamit sa investigasyon. Ngayon, Jinggoy, nasaan ang CCTV? Ilabas ng CCTV para makita ng taong bayan kung paano nakaiskapo ang elepante. Ngayon dito naman tayo kay Camille Villar. Nandun si Camille Villar, ang sabi naman niya, respetuhin nyo ang aming pinagdadaanan. Namatayan ka ba? Napaano ka ba? At si Bongo naman, nandun din, syempre, hindi magpapahuli. Si Boy Malasakit, nandun sa buffet. After ng putukan, sila lang yung under attack, pero may buffet party sila. May victory party sila kasi akala nila sumang-ayo na ang tadhana talaga sa kanilang plano. Hindi nila alam na yun din ang magbubunyag sa kanilang kagaguhan. Makita natin na happy sila under attack pero may pa-victory party. Eto naman, si Jewel is Lord. Nagkaputukan, under attack the minions na sila, pero si Joel nakapag-selfie. Asmay. Kasama, syempre, si John Vic na inutel, na nakashake hands pa sa isang mamamatay tao na dapat hulihin niya. At syempre, nandun din ang kanilang leader sa kulto, nga Diablo, nga si Cayetano. At syempre, hindi maiiwan ang mother ni Solar Boy, nga si Loren Ligarda, nga flying butterfly, nga traidor. Kompleto silang lahat. At syempre, si Alibaba, nandun din. Ang sabi naman ni Amy Marcos, hindi na siya magkaundagaga kasi ginigisa din siya. Bakit niya pinoint out ang NBI daw talaga ang nagpaputok una? Ayun, ginigisa siya ni Ping Lacson. Sabi kasi ni Alibaba, nung nagkaputokan, oh my God, pinagbabaril na kami dito, bakit hindi ka tinamaan? Bakit hindi ka natege kung pinagbabaril kayo? Bakit puro wall ang inatake ng mga tropa nyo? Eh alam mo, hindi kayo under attack. Ang titirahin lang na naman nila is yung mga pader. Yun lang naman talaga purpose nila, yung pader lang talaga yung babarilin, hindi kayo. Nagkandalitsa-litsa ang lahat ng yan kasi nakita natin sa kabilang live stream ng isang journalist, nagla-live stream sila kasama ang NBI. Yung NBI, naka-heels pa. Naka-heels pa yung dalawang babaeng NBI habang papasok sila doon sa GSIS. At biglang may pumutok na ang barel nitong mga usaan na minions ng mga tracing hudas. Malinaw na hindi talaga NBI ang nag-una. Kasi kung sa kabilang live stream katitingin, nakasama yung mga usaan, nandun may pakasakasa sila ng barel at binigyan sila ng instruksyon ng demonyo nila na general. Pagkasakasa nila, bang, bang, bang. O, di syempre, ang sa kabila din, na NBI, nagpaputok na rin. Alam nga naman ang putukan
Baka na magtingin-tingin sila sa sa kisame. Ganon ang kanilang script na drama-drama. Kaya ngayon, ang ginagawa ng leader ng kulto na Diablo na si Cayetano, andun todo, siya, press con, todo live explanation about sa pamamaril, tumigil ka na. Alam na ng taong bayan na scripted lahat yon. Lahat ng kaguluhan sa Senado na sinasabi mo, Kawatano, it's because of you. It's because of greed. O yan, sakim kasi sa kapangyarihan. Dahil lang sa kapangyarihan at posisyon, ginulo mo ang Senado. Pinahamak mo si Bato. Ngayon, di ba, Cayetano? Nalinaw na malinaw na mga obstructionist kayo nga mga trising hudas. Talaga bang makapal talaga yung mukha mo? Hindi ka pa talaga magre-resign? Wala ba kayong social media? Hindi mo ba nakikita kung gaano kagalit ang taong bayan sa inyo ngayon? Ano to, Cayetano? Talagang kakapalan mo yung mukha mo? Mag-resign ka na! Inutil ka at wala kang silbi, isa kang basurang senador. Hindi ka karapat-dapat sa iyong posisyon. Kasi unang-una pa lang, hindi ka naman talaga nasa posisyon na yan kung hindi mo pinahamak si Bato. Malas nyo. Lahat ng ginagawa nyo ngayon, akala nyo, yan ang magiging way para tataas pa kayo ng posisyon. Mali kayo. Lahat ng ginawa nyo ngayon, yan yung reason na ikababagsak ng karir nyo. Lahat kayo na trising hudas, tandaan nyo yan. Walang boboto sa inyo sa sunod na eleksyon. Meron kukunting mga kulto ng mga Duterte. Grabe! Ang daming tao! Oh my goodness! Woo! Grabe! Ito yung tao ni DS, legit! Yan! Grabe, ang daming tao! Pinapanawagan ko po lahat ng mga kulto, mga zombies na DDS, pumunta na kayo sa prayer rally ng inyong puon. Ano to? Bakit hindi kayo nag-attend? May meeting di abanse kayo ng mga zombies ngayon. Asaan na yung mga 32 minions nyo? Bakit ganito na ang nangyayari sa inyo sa Davao ito? Sa Davao ito, pero bakit ganito? Hoy, 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 huli, huli, hoy, kaluoy. Kaya hay, sabi ko na sa inyo, sa social media lang talaga kayo maiingay eh. O magkano na naman kaya ang per day ng mga to, oh? Magkano na naman bigayan dito? Saan na naman galing ito? Saan nyo naman hinakot yung mga labubo na to? Nag-start na yung rally nyo, oh. Wala talagang tao. Mas marami pa sigurong bangaw at langaw na lumilipad dyan sa paligid nyo. Nakakaawa naman. Prayer rally, no to impeachment, ay aba. Saan kayo nakakita na ninanakawan kayo, bibigyan kayo ng hustisya? Ayaw nyo pa. Ayaw nyong litisin ang tao na may kasalanan sa inyo, sa bayan, tapos gusto nyo pang suportahan, kung hindi, kabra aliyang nga. Kaya kita nyo, ilan lang kayo dyan, no? Ilan na lang kayong naiiwan nga baghak sa lipunan. Ilid na talaga yung DOJ kung nasaan si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, tanggapin mo na yung agimat ni Piping Daguhob. Tanggapin mo na ang binibigay sa'yo na lana. Tanggapin mo na yung itim na bato, lunukin mo para mag-transform ka sa pagiging wakwak. Para makatakas ka lang sa kaso mo. Tanggapin mo na yan, yan na lang yung pag-asa mo. Yan na yung kahuling-hulihang chance mo ang maging wakwak, o at least yan, pag nag-transform ka, hindi ka na makilala. Pakibilis-bilisan. Pwede po ba DOJ, pakibilis-bilisan naman po kasi excited na po ang taong bayan na mahuli po ang puganting elepante sa Pilipinas. Kasi tingnan nyo naman, nag-i-effort talaga yung ating kababayan na i-post talaga yung pagmumukha ni Bato, di ba? Dead or alive talaga yan, hinahanap talaga siya, wanted. Daig mo pa sa wanted. Wanted talaga galawan ni Bato. Alam mo yung dati, sila yung kinakatakutan nung sila pa yung nasa kapangyarihan. Grabe yung takot ng taong bayan sa kanila kasi alam natin, no, na puganting-pugante talaga sila yan. Talagang walang pinipiling oras at panahon niya pagka natripan, kaya deads na deads ka talaga. So ngayon, umikot na ang ruleta ng karma. Siya naman ngayon yung nagtatago na parang daga na nasa ilalim ng gutter. So yan na lang yung advice namin sa iyo, Bato. Tanggapin mo na yung itim na bato at maging mag-transform ka na into wakwak.
Kaya lang ang problema naman diba to, pag naging wakwak siya ga, hindi niya kayang lumipad. Hindi niya kayang lumipad. So, mamili na lang siya, either maging manananggal siya or wakwak. Yun ang choice niya kasi kung manananggal, may possibility para makalipad siya kung sakali nandyan na yung NBI, nandyan yung sa kanya mag-aristo, sa kanya makalipad siya, pwede niyang hatiin yung katawan niya, tapos ilipad niya yung kalahati, di ba? Kasi kung wakwak ba, hindi pwede, mahuhulog yan ga, hindi yan makalipad kasi mabigat siya. So, bato. Hindi puta. Yun lang, DOJ, huwag po patulog-tulog sa pansitan na sana mahuli niyo po ang pugante. Para makapagpahinga na pong taong bayan, para makamubuo na tayo dito, di ba? So, yun lang, bye. Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Sabi ni Marcoleta, masudas pa kay Judas ang maghuhudas sa kanila. Ano tawag mo sa sarili mo? Hindi ka ba Judas pagdating sa West Philippines nga bulldog ka? Hinudas mo ang soberanya ng Pilipinas, hinuhudas nyo ang Pilipinas. Makasalita ka ng Judas pa sa Judas, sa bagay, demonyo kayo eh. Hindi kayo Judas, mga demonyo na kayo, may mga sungay na kayo, sa taning na kayo, yan kayo. Ha, Marcovita? Wala na kasi kayong mga konsensya. Hindi na kayo kinakonsensya kasi lahat ng ginagawa nyo, it's not for the Filipino people. Lahat ng ginagawa nyo is para lang talaga sa mga sarili nyo, sa pangalan nyo, sa mga self-interest nyo lang. Ganon! Gusto nyo yung loyalty ng mga kasamahan nyo dyan sa inyo lang? Gagawin nyo din kulto ang mga senador na kasama nyo? O ano mga senador, magpapagamit ba kayo sa mga jablo dyan sa Senado? Magpapamanipula ba kayo? Ha? Sa bagay, halos lahat ng senador na kumakampi sa mga Duterte at sa mga kulto, ng mga zumbes na din ng mga senador, is may mga kaso. Kaya dikit na dikit sila kahit alam na nilang mali, idinidikit nila yung sarili nila ng pilit kasi alam nila na may kaso sila. Kung hindi kaso nila, kaso ng pamilya nila. So para ba saan sila lumalaban ng mga senador? Para sa'yo? Para ba sa mga Pilipino? Hindi! Para sa sarili nilang interes. Kasi sinasabi mo masudas pa ang maghuhudas sa inyo. Masudas ka pagdating sa Pilipino, sa Pilipinas. Soberanya mismo ng Pilipinas, sinudas mo. Anong masudas? Basta hudas, gusto mo ang loyalty ng mga senador sa inyo. Gagawin nyo namang zumbis ang kasamahan nyo. Mahiya ka nga, Marcovita, sa mga pinagsasabi mo. Sinasabi mong masudas pa kay Judas? Masudas kayo. Mahiya kayo sa Pilipino. Mahiya naman sana kayo sa kapwa. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot. Andito na naman yung mga kulto. Nag-meeting-meeting na naman. Andito na naman yung leader ng kulto na si Respisyo. Piling ba kayong ihalay inyong buhay para kay Sara Duterte? Alala ko. Handa ako ibigay ang buhay ko para kay Sara Duterte. Sige nga, kung gusto mo talaga ihalay ang buhay mo para kay Inday, magbigti ka. O, sige nga, DDS, kung tunay na handa kayo at willing kayo ialay ang buhay nyo kay Sara, sige nga, magbigti. Hindi po tayo mga kulto, nandito na naman. Umandar na naman yung pagkakulto nila, sinabihan na naman sila ng spirito ng kulto. Alam nyo, kung ako sa inyo, i-check nyo yung mga tornilyo nyo. Malalala na kayo ya. Malala na kayo, i-check nyo yung mga tornilyo nyo, baka nagkalaglaga na, o kaya nagkalalostred na, kaya medyo malala na. Ituloy natin ang sinasabi ni Ilong Ranger. Sa inyo? Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Paano yan mga kapatid? Ipuwiso yung buhay mo kay Sara. Bakit Diyos ba si Sara?
Ibuwis mo yung buhay mo dahil sa isang politiko. DDS, are you okay? Hindi ka naman siguro baliw para ibuwis mo yung buhay mo sa isang politiko. Sa isang politiko na isasalang sa impeachment case, impeachment trial. Ha? Okay sana kung ibuwis mo yung buhay mo sa bansa mo, may katuturan, pero yung ibuwis mo yung buhay mo sa taong may pananagutan, sa batas at sa taong bayan, pintal ka na. May sakit ka na sa utak. Malala ka na! Magre-revolusyon kayo dahil lang sa impeachment case? Ang babaw ng rason nyo. Magre-revolusyon kayo dahil ayaw nyong managot si Sara. Sa kaso niya, ay ang lala nyo. Ibang klase na yung pagkakulton nyo. Kayo na mismo nagsisigaw ng accountability and transparency, hindi ba? Ngayon, ito na yung pagkakataon ni Sara para patunayan yung sarili niya. Pero bakit ayaw niyong matuloy ang trial? Bakit pilit niyong pinipigilan kayo na nagsasabi, mga DDS, na si Sara ay walang ninakaw at walang ginawang masama? Kung wala siyang ginawang masama, bakit mag-revolusyon kayo? Revolution of the Ape, siguro. Ang lakas ng loob mag-revolusyon, ilan ngayon pumirma sa Tay Kami Naman? Nasa 300,000, hindi man lang kayo umabot ng kalahating milyon. Hindi nga kayo umabot ng kalahating milyon, tapos malakas loob nyo mag-revolusyon. Okay lang kayo? Kung makita nyo kayo mga rally nyo, nilalangaw, binabangaw pa nga eh. Hindi ba? Tapos malakas loob nyo mag-aya ng revolusyon. Alam nyo, may ingay lang kayo sa social media, pero pag nasa totoong rally na, walang a-attend. Kasi lahat ng mga may iingay doon sa social media, mga trolls man yan. Ang mga trolls ay hindi makaka-attend talaga ng rally. Malala na to. Malala na kayo. Ibuwis ang buhay para sa politiko. Niloko mo yung sarili mo. Dapat mahalin mo yung bansa mo at hindi yung politiko. Tandaan yung politiko ay politiko. Ngayon, kung kayo na mga mauuto niyan na magsama-sama kayo sa revolusyon na sinasabi ng hunghang na to, kayo ay parang ginigisa lang sa sarili nyong mantika. Pananagutan po ang usapan dito. So, anong purpose ng revolusyon mo? Ayaw nyo bang may mapanagot sa nangyayari sa bansa natin? Ayaw nyo? Dahil idol nyo. So, porket idol natin, ayaw na nating managot. Ganun ba? So, niloloko lang natin yung sarili natin. Ganun lang yon. Ngayon, ito naman, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kami po ay nanawagan sa inyo. Kung sakali po naguluhin nila ang ating bansa, ang ating bayan na mahal na Pilipinas, please po, mag-martial law na tayo. Mag-martial law na tayo. Magrevolusyon kayo. Mag-martial law na tayo. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya nyo ng mga kulto kung mag-martial law na tayo. Mahal na Pangulo, andito kami sa likod mo. Kung sakali na manggulo ang mga kulto na to, na mga salot sa ating bansa, please lang po, mag-martial law na. O sige na, DDS, go! Magrevolusyon na kayo para matuloy na ang martial law.